Guys, kung plano nyo magpa-Korean perm or magpakulot ng buhok, pag-iisipan nyo muna ng 10 times dahil for me, sobrang gastos magpa-perm. Background lang, twice na ako nagpa-hair perm, ayan. Nung unang perm ko is medyo wavy lang yung buhok ko. Pero yung second time ko is sobrang kulot na niya and ganito yung itsura niya kapag nakaayos. Maganda naman siya, sobrang gustong gusto ko talaga yung kulot. Mas gusto ko to compared dun sa buhok ko na straight, sobrang kapal, sobrang bagsak, which is parang boring. Pero ang problema dito is sobrang mahal pala ng mga special shampoo, conditioner, at kung ano-ano pang hair products para ma-maintain yung pagkakulot ng buhok natin. Meron kasing tendency na mag-dry or numipis yung kulot ng buhok natin kapag nagpa-Korean hair perm tayo. And possible din na agad-agad mawawala yung effect ng perm. And for this video, share ko lang yung mga hair products na ginagamit ko para ma-maintain ko yung pagkakulot ng buhok ko after ko magpa-Korean hair perm. So, ito yung ginagamit kong shampoo and conditioner. Ayan. Curl Manifesto sila ng Kerastase. Wala to sa Yellow Basket. Medyo pricey na tong dalawang to pa lang. And naghanap ako dito sa Yellow Basket kaso wala nga. So, sabi dito, ito talaga ang perfect kapag kayo ay kulot or nagpa-hair perm. Sabi dito, hydrator na din tong dalawang to. Ayan. Para nga maiwasan natin yung sobrang pagdadry dahil syempre ginamitan din ng kung ano-anong chemicals yung buhok natin para lang kumulot. So, itong shampoo na to, nabili ko siya for 1,950 pesos. And ito naman is nasa 2,700 itong conditioner ng Kerastase. Diba? Sobrang mahal ng shampoo at ng conditioner para lang ma-maintain yung ating pagkakulot. And then, pagkatapos kong maligo, meron pa akong ina-apply na dalawang products from Kerastase. And hindi ito sponsored ha, pero baka naman para makamura ako. Pero ito yung ginagamit ko, ina-apply ko siya kapag medyo basa-basa pa yung buhok ko. Curl Manifesto din siya. Sabi dito, Refresh Absolute. And ito din naman, so day and night or every time na maliligo ako, nilalagay ko to sa buhok ko dahil ayaw kong magmukhang sobrang dry tignan yung buhok ko. And ito naman, sabi dito, lotion. Ayan. Pero pinagsasabay ko tong dalawang to para sure na sure ako na hindi magdadry yung buhok ko. And kapag lalabas naman ako ng bahay, ito naman ang ginagamit ko. Ayan. Ito siya, Sasaki Professional ang brand niya. Amino Infused Milk Essence. Ayan, nabili ko siya kung saan ako nagpapa-perm ng buhok, which is sa Daol Salon sa BGC. And ito ay 2,000 pesos na. 'Di ba? Sobrang mahal talaga. And this one, itong Kerastase Nutritive, 2,400 ang isa neto. And ito namang Curl Manifesto na ginagamit ko after maligo, nasa 2,400 din siya. Ang mahal-mahal talaga ng mga products para lang ma-maintain yung pagkakulot natin at hindi maging dry ang ating buhok after nating magpa-perm. So kung i-breakdown natin yung mga hair products na ginagamit ko ngayon na nagpa-perm nga ako twice na, and feeling ko tatatlo pa to dahil sobrang bet na bet ko talaga na kulot ang buhok ko. So, shampoo, 1,750 ang isa. Conditioner, nasa 2,750 ata ang isa neto. This one, yung mousse ng Sasaki is nasa 2,000 pesos. And itong Kerastase Nutritive, 2,400 plus another 2,400. Ayan. I think ito lang pwede na or ito lang pwede na. Pero ako lang yung maarte na pinagsasabay itong dalawang to para sure talaga. So, ayan. Ito lang naman ang total na nagastos ko dito sa mga hair products ko. Hindi pa kasama yung 5,000 pesos para magpakulot. And nagpa-down perm din pala ako. So, itong side ng buhok ko, ito, kasi sabog to usually, pero parang nakadikit na siya, parang naka-glue na siya na bagsak, ganyan. And normal daw to sa mga Korean hairstyle. So, ganyan ang buhok ko kapag tuyo. Papakita ko kapag basa siya, tignan ha. Mas maganda talaga siya kapag basa. Wait lang, babasain ko lang siya very quick. So guys, ganito ang itsura ng buhok ko kapag basa. Ayan. Mas maganda pa to kapag bagong ligo dahil kitang-kita mo talaga yung pagkakulot niya. Ayan no, sobrang ganda. Sobrang nai-enjoy ko talagang maging kulot. Ayan. So, ganito ang itsura niya normally. Ayan. Ganyan.
'Di ba? Korean lang. Oh, 'di ba? Opa. Pero at the end of the day, kung gusto niyo magpa-hair perm, go lang. Follow your heart. Pero it's up to you kung gagamit kayo ng mga hair products or kung ano-anong hair products para lang ma-maintain nyo yung pagkakulot nyo or para maiwasan ang pagka-dry ng ating buhok. And I think may mga brands naman dyan na nabibilihan ng mga ganitong klaseng hair products, yung mousse, yung hydrator ng buhok, ganyan, para hindi nga mag-dry, na mas mura compared sa mga ganitong brands. Siyempre, pangalan din naman ang binibili or binabayaran sa mga ganito. So, kung meron kayong suggestion sa mga hair products na pwedeng gamitin kapag ikaw ay nagpa-hair perm na mas mura compared nga sa mga ginagamit kong ganito, comment down below para ma-try ko at para makamura na din ako dahil feeling ko ay talaga magpapa-third hair perm ako next month or sa January.